Maalab na pagbati, Pilipinas. Malapit nang matapos ang taon pero wala pa ring nakukulong sa mga sangkot sa korupsyon kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects ng gobyerno. At ngayon, lumilitaw na rin ang mga anomalya sa proyektong Farm-to-Market Roads ng Department of Public Works and Highways o DPWH at Department of Agriculture o DA. Kinall out na nga ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP ang Marcos Jr. Administration dahil sa plano nitong ipahawak ang farm-to-market road sa DA matapos ang sunod-sunod na eskandalo sa DPWH. Pahayag ng grupo, hindi rin daw mapagkakatiwalaan ng DA lalo na't may track record ito ng ghost projects. Ayon kay Ronnie Manalo, Secretary General ng KMP, isang halimbawa raw nito ang nangyayari sa 28.9 million peso farm-to-market road project sa Barangay San Roque, San Jose del Monte, Bulacan. Batay dun sa nakapaskel ay yung project na ito ay na farm-to-market road ay matatagpuan sa Barangay Santo Cristo. Pero kung saan tayo nakatayo ngayon, ito ay nasa Barangay San Roque, San Jose del Monte, Bulacan. Sinimula noong March 27, 2025 at matatapos ngayong November 22, 2025. Pero ito ngayon ang itsura, ilang araw na lang. Kaya bakit nagkaganon? Yun ang aming tinatanong. Naghain na rin ng resolusyon ng Makabayan Bloc sa Kongreso para imbestigahan ang anilay systemic corruption at overpricing ng mga nasabing kalsada. Yung National Farm-to-Market Roads Network Plan ng Department of Agriculture, sabi doon ang average price ng FMR ay nasa 9.486 million per kilometer. Pero sa same document, ang sabi doon, nasa 15 million din yung proposed base na price. Kaya mahirap yun, di ba? Kung may ganun na malaking difference, mas nagiging prone ito sa corruption at misuse ng funds. 23.2 billion pesos ang pondo para sa higit 1,000 farm-to-market roads ngayong 2025. Lagpas 200 sa listahang ito ang nasa Central Luzon, ang pinakamarami sa buong bansa. At sa 2026, planong dagdagan pa ang panukalang 16 billion pesos na pondo para sa farm-to-market roads. Ang pagkukunan ng budget, ang 255 billion pesos na inilipat ni President Marcos Jr. mula sa flood control projects tungo sa ibang mga proyekto. So, ano yun? From one maanomalyang project to the next? Nilipat ho nila sa farm-to-market roads. No? Kasi nga, napakabaho ngayon ng flood control projects kasi siwalat na grabe yung pagnanakaw dyan. Ang concern natin, yung mga issues na may kinalaman sa flood control tulad ng mga ghost projects ay nauulat sa atin ng mga kababayan na nangyayari din pagdating sa farm-to-market roads. Sinasabi natapos o dapat na-accomplish na sa particular na panahon pero hindi pa pala natatapos o hindi mo makita na may development talaga. Binigyang diin naman ng KMP na actually, hindi mga magsasaka ang tunay na nakikinabang sa farm-to-market roads na binibida ng pamahalaan. Para sa grupo, kailangang unahin ang matagal ng panawagan ng mga magbubukid, lupa at sapat na subsidyo. Maliban sa walang land reform, wala din suportang subsidyo para sa mga magsasaka. Naglagay nga ng farm-to-market road ng ganito, pero ang layunin hindi naman para mag-deliver ng serbisyo sa mga magsasaka mismo, kundi para pagkakitaan mula sa kickback. Kaya di ito, kailangan dapat maimbestigahan ito. Anuhin naman ng mga magsasaka itong farm-to-market road kung wala naman silang sasakyan. Barat din ang mga produkto ng mga magsasaka dito. Hindi raw pwedeng maghugas kamay si President Marcos Jr. sa naging papel niya sa korupsyon, sa flood control man o farm-to-market roads, sabi ng KMP at Gabriela Women's Party. Maliban sa siya ang nag-aaproba ng budget, siya rin daw ang nagtulak ng tinatawag na National Farm-to-Market Roads Network Plan na batayan ng mga itinatayong farm-to-market roads sa bansa hanggang 2028. Nanatili silang bingi-bingihan dun sa panawagan mismo ng mga magsasaka na tiyakin na ang farm-to-market roads ay hindi magiging farm-to-pocket roads at self-interest projects, no, na nakikita natin ngayon sa flood control. Kasi sistematiko naman na corruption sa buong burokrasya
Kaya hindi dapat ligtas si Bongbong Marcos sa papanakotin natin. Habang nananatiling mailapang accountability mula sa nagnakaw sa pera ng bayan, patuloy rin daw ang protesta laban sa korupsyon. Sa darating na November 30, magsasagawa muli ng malawakang protesta ang mga progresibong grupo sa Luneta para idiin pa rin ang mga panawagang baguhin ang sistema at wakasan ang burokrata kapitalismo. Kailangan ng tuloy-tuloy natin na paglaban at pag-iingay para ipakita na hindi tayo magpapaloko, hindi tayo magpapalinlang, at hindi tayo masasapat sa mga pakunti-kunti nila na pakonswelo at pagpapahupa sa galit ng mamamayan. Inaanyayahan natin ang lahat sa protestang bayan kontra kurakot.